Lumaragas ang pagpala sa ating lahat. Para sa ating pang-araw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 34 sa versikulo 21 hanggang versikulo 28. 6 na araw kayong gagawa at magpapahinga kayo sa ikapito kahit sa panahon ng pagbubungkal ng lupa o pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga linggo. Ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng pag-aani ng mga bungang kahoy tuwing matatapos ang taon. Makaitlo isang taon ang mga lalaking Israelita ihaharap sa akin. Kapag napalayas ko na ang mga taong daratnan ninyo at nasakop na ninyo ng lubusan ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na yaong kayo ihaharap sa akin. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may libadura ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop ng pinatay para sa pista ng Pasko. Dadalhin ninyo sa bahay ko ang pinakamabuti sa inyong mga ani bilang handog. Huwag kayong magluluto ng kordero sa gatas ng kanyang ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moses, isulat mo ang mga sinabi ko, sapagkat ito ang mga tuntunin ng pakikipagtipan ko sa inyo at sa Israel. Si Moses ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh. Hindi kumakain o umiinom. Isinulit niya sa mga tapyas ng bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. So, ang passage ay patungkol dun sa mga kumat ni Lord kay Moses para sa mga Israelites. So, oo, ang iba dito ay pwede na pa natin i-practice katulad nung giving ng first fruit. So, kahit sa panahon natin ngayon, pinapractice pa rin natin yon. Pero, ang ibang part ng passage nito ay hindi na natin pwedeng i-practice sa panahon natin ngayon. Kasi example, yung land grabbing, alam naman natin na illegal yun sa panahon natin ngayon. Pero nung panahon nila, kasi yung land of Canaan, yung promised land, so pinalayas nila yung mga Canaanites na nakatira doon. Pero sa panahon natin ngayon, kung gagawin nila yun, illegal yun. So, ang passage na pwede natin i-consider as a biblical principle. At sabi nga doon ni Lord, napapalakin ko ang iyong lupain. Pero sa panahon natin ngayon, kaya pa rin yan gawin ni Lord, pero sa legal na paraan. Hindi pwede sa illegal. At syempre, paano niya ni Lord yung gagawin? Kaya ka ni Lord bigyan ng mga tinatawag na business ideas para ikaw ay makapag-invest sa mga ganito at ganyang negosyo or mag-venture sa mga iba't ibang mga business or mag-invest sa stock market. So, it depende na yun kung saan ka i-guide ni Lord. Actually, ganun kasi ang paraan ni Lord. Hindi siya nagbibigay sa iyo ng instant money. Ang ibinibigay niya sa iyo ay idea para magkaroon ng pera at para mapalago mo ang mga property na meron ka. At syempre, ma-multiply ang mga meron ka na mga material blessings. Pero hindi lang naman hanggang doon yun, di ba? Alam natin na pwede rin natin i-consider yung mga fields as fields of expertise. Halimbawa, nasa field of education ka, so pwede kang i-promote or nasa field ng law ka, field ng engineering, etc., or field ng business, baka field ka ng yung sa medicine. The Lord can still expand your territory. Meaning, yung sphere of influence mo, kayang palaguin ni Lord. Diba? Meron kang sphere of influence. Yung influensyang meron ka, kaya yan ni Lord na i-multiply